Hi, good morning. Samahan niyo ako mag-brush tayo ng tulya. Kasi maaga nga kami nakapamalengke kanina kaya may naabutan pa kaming tulya. Sasabawan ko nga ito mga kagar at lagyan ng daon ng sili at malunggay. Siyempre, hindi mawawala ang tanglad. Pag sinabing sinabawan, matik na lalagyan talaga ng tanglad. Taas kamay dyan ang mga katulad kong mahilig sa tanglad mga kagar. Kunti nga lang ang ilagay ko ditong malunggay mga kagar kasi gusto ko talaga yung hindi mapait. Pag marami kasing malunggay, mapait na siya mga kagar. At yun nga mga kagar, tumulong na dito si Kyrie Prince, ang aking panganay, dahil gutom na daw siya. At ako naman, ito, maglilinis ako ng dilis mga kagar. Tatanggalan ko ito ng ulo at saka tinik dahil gusto ko mag-ukoy din mga kagar at magkilaw na rin. Dahil nakita ko nga, presko pa itong dilis na to mga kagar, kaya ang sarap nito kilawin. Dito sa Bicol mga kagar, ayaw nila magkilaw ng dilis mga kagar kahit anong isda mga kagar. Pero ako, sobrang favorite ko talaga ito mga kagar dahil Bisaya ako mga kagar at lalong masarap mga kagar lalo na pag nilagyan mo ng pipino at saka yung ginamit mong suka mga kagar, yung pinagbabaran mo ng Bisayang sili mga kagar na ang tagal-tagal na kaya naninilaw na sa sobrang anghang. Kunti nga lang ang ilalagay ko dito mga kagar kasi mahilig din sa kinilaw si Kyrie Prince at saka si Yuri kaya masyado siyang maanghang mga kagar kaya hinaluan ko na ito ng suka na hindi pa nakababa. Seryosong-seryoso nga dito si Kyrie mga kagar dahil gutom na nga daw siya pero gusto niya talaga yung kinila at saka yung sinabawang tulya. Kaya ayan, tumulong na nga siya mga kagar. At maglalagay nga ako dito ng paminta mga kagar at sabayan na rin ng sibuyas at kamatis. Ikaw mga kagar, nagamit ka ba ng vitsin? Ako kasi mas prefer ko yung gumamit ng vitsin mga kagar kaysa sa iba. Maraming nagsasabi na masama ang paggamit ng vitsin. Paano nga ba ginagawa ang bitsin mga kagar? Ginagawa ang bitsin, gaya ito sa fermentation, parang paggawa ng suka, tuyo mga kagar, gamit ang tubo, mais, at kamuting kahoy. Ibig sabihin mga kagar, hindi ito kimikal na nakakalason, kundi processed na pero galing sa natural na sangkap. Pero laging tandaan mga kagar na kapag sobra ay masama. Kaya ang sikreto, konting patak lang ay sapat na. Ngayong alam mo na ang bitsin mga kagar, takot ka pa rin bang subukan ito at gamitin? Kaya mga kagar, ito natapos na rin ang ating kinilaw. I-mekos-mekos lang natin to ng sandali. Ayan, tikman ko nga. Grabe, ang sarap. Maanghang na matamis na presko ng isda. Yummy! Halika mga kagar, kain tayo. Dito ka. Kain tayong kinilaw mga kagar. Shout out nga pala sa mga nagbigay para sa King and Queen ni Kyrie Prince. Malaking tulong na yun sa pag-aayos sa school dito sa Bicol. Kaya thank you so much mga kagar. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye!